lalaki, babae sa babae, or hayop, or kahoy. So, putol silang gusto. And that is one of the prohibitions sa covenant nga hatag ni Hashem ngadto kay Adam. And then, dirt was filled with kamas in Hebrew. And the word kamas is tulis or robbery. Amot pa sabot. Munang hamas. Now, ang mga tao, pulisan, kawatan, o ningon ba nagsimbag idols. Kini nga mga sala, gitawag siya sala sa covenant nga gihatag ni Hashem kay Adam. Dili man pwede panisa ng usa ka tawo kung wala siya sultihi na bawal na siya. Kunya, mao ni himo nimo. Nagpasabot makigsunan nga doon nag-establish nga sistema panahon pa lang kang Adam. Kay nganong gipanisan si Cain? Nganong gi-confront si Cain sa sala niya sa murder? Nagpasabot nga bawal mag-murder. Diba? At ito sa kawat, nganong giingnan ni Hashem si Adam, ayaw mong kaon ana sa bunga sa kahoy sa pag-ila sa maigdautan. Ang budi masabot, dili lang kaon ko din, ayaw mo panguha na, ayaw niyo kuha ang bunga na. Nagpasabot nga, kawat. Bawal pong kawat. Karon, kung ang pangalan ni Hashem, iyang gi-reveal nga to kay Adam, as mentioned in Genesis 2:16, and Hashem Elohim said to Adam, Vayachav Hashem Elohim ala Adam. Nagpasabot nga gibawalan siyang magsampit og lain. That is prohibition against idolatry. And then you can find also Genesis 2 verse 24, the laws of marriage. So makita nato mga kaigsunan na doon ay established principles, established system nga ikahatag niya sa pagsugod palang daan sa tao. Apan tungod sa ilahang pagsupil, ipadala ang baha. And then, in Genesis 6 verse 8, 9, Vinoach matsakin. Verse 9. Og si Noah nakakaplag og grasya kung baga. And he got saved. Tungod kay gipahimo siya ang arka og iyang pamilya naluwas. Og sila mao ang taong nabilin after the flood to start a new beginning after the judgment of the flood taking place in the world. And then ang balaod nga gihatag ni Hashem kay Adam, it was clear to Noah. In Genesis 9, we can find in verse 4, gikan sa 3, gitugutan si Noah nga mo ihaw og hayop nga kini bawal sa time ni Adam. Apan gibawalan nga iyahang abusuhan ang hayop nga dili mukaltas og unod sa hayop nga buhi pa. Ug mao ang gidugang according to Rambam, this is the seventh. This is the seventh laws, established laws for humanity. Alang sa tao. Nagipasa ito kay Noah. O ang tanang mga tao sa tibok kalibutan obligated sa pagsunod sa sistema ni Noah.
gani ipanisan ang Sodom o Gomorrah because of the failure to observe and to keep the laws for humanity given to their forefathers. Because Sodom and Gomorrah, they were descendants of Ham. And then, patay sila tanan. Nauntoy labot si Lot, kadili magito taga Sodom and Gomorrah. Nipuyo lang ito siya dito. So, patay sila tanan. Anong ipatay sila tanan? Tungkol silang failure sa pag-adapt, pag-implement, pag-observe, pagbantay, pagtuban sa laws na gikahatag na to kay Noah. And ipanisaw sa Egypt ngano man tungod kay ang dako kay sala sa Egypt mao ang pag-oppress o tao. Unya ang mga tao pag yun Israelita makaliwat ni Abraham bawal manakit og tao o gihimo sa Egyptians and therefore they were punished. Ipanisan sila tungod silang pagpanakit og tao. So makita nato no nga kini mga kaigsunan ang dakong atraso no dakong atraso sa mga kaliwatan ni Ham again. Kaya ang Egypt, kaliwatan niya ni Ham. And then, ay kaduhang atraso, kinapasimbag idols. Sa panahon nila, obligado sila nga mo-observe sa gisugod ni Hashem kay Noah. And according to the sages, ang pinakauna manggod nga gihatag niya kay Noah, kay Adam, pag sulti sa pangalan nga Hashem Elohim, it is implied na nga kung mo simba kaglain o kung kambyuhan ni mo ni idolatry siya o panisable siya. Nganong gipanisan sila? Kay gisugo lagi si Adam o si Noah na dili mag-idolatry. Pinaagis mag-reveal sa pangalan ni Hashem. Ang pangalan ni Hashem, maulang ang bugtong simbahon, pasilunggan, o bawal pasipalahan. Mingon pag yun si Pharaoh, kinsa dahil na si Hashem. Ano pag yun siya? No. Iyang despise. And then, doon ay nation nga naluwas. O kana ang Nineveh. Nganong naluwas ang Nineveh? Makiksuunan, na-adyo di ay sistema nga pwedeng muluwas sa tao o pwede po makalaglag sa tao kung dili tumanon. Sama sa Sodom Gomorrah, nalaglag ba sila gawa tumana? Ang Egypt, nalaglag sila gawa nila tumana. Karon, ang Nineveh, nituman. Naunsa mo itong sistema? Mo itong sistema ni Noah. Ngay kapasa, gikan kay Adam. O kay kaliwat ni Noah, ang Assyria, makita nato mga kaigsunan, nga actually kini Assyria kaliwat ragyapon ni Ham. Duha maning Assyria god. Asur man sa Hebro. Kaliwat ragyapon na ni Ham. Pero ni-accept sa challenge. Nidawat nga kung muhunong mo sa idolatry, luwason mo. Kung muhunong
Muhunong mo sa pagpasipala sa pangalan, pinagi sa paghimog mga saad, vows and promises. Nga di ninyo tumanon. Sa iluon mo. Luwason mo. Kung mo respeto mo sa kinabuhi, dili mo manakit, dili mo magmurder, luwason mo. Kung mo respeto mo sa marriage, dili mo manghilabot sa mga babaeng ninyo, dili mo mag-sexual immoral sama sa Sodom Gomora, luwason mo. Kung muhunong mo sa pagpangawat, pagpanghilabot, instead respetuhon ninyo ang property sa laing tao, luwason mo. O kung muhunong mo pagkaon og mga hayop nga bisag buhi pa, inyo nang ginakaltas ang unod, muhunong mo ana, instead patyon sa ninyo, ihawan ninyo, patyon ninyo, dili ninyo pasipalahan ang hayop, luwason mo. Respetuhon ninyo maghayupan. O kung aduna may mga makasasala, mo implement mo justice. Inyohang panisan ang mga taong makasasala alang sa community o sa society. Aron nga maproteksyonan ang mga tao nga namuyo. Aron magkabaton og shalom ang palibot nga mao ang nag-occupy nini nga yuta nga kinahanglan sibilisado sa sistema nga iyaha para sa humanity. Nidawat sa challenge mga kaigsunan ang Nineveh o giluwas. Na-suspended ang punishment nga gikandam 40 days after. By the way, kining Book of Jonah, mao man ning istorya ha. Mao ni ginabasa panahon sa Yom Kippur sa Israel nga ang decree mausab. The decree be changed. Pinagi sa Teshuvah. And Teshuvah is not sorry and it's not crying but to turn back to Hashem, our source. Because all humanity are the sparks of the Creator Himself, whether wicked or righteous. Whether wicked or righteous. Tanang humanity. Ado na lang tayo kalibog, ana, tungod kay ang tanan man nga mga sparks, muuli man gud siyang source. For example, Genesis 3:19. Tungod kay ang lawas gikan sa abog sa yuta, ang lawas ni Adam, mubalik sa abog. Tungod kay dito ang iyang source. And then in Ecclesiastes 12:7, ang ato-atong level of the soul nga mao ang ruach, is one of the level of the soul, mubalik po sa Creator. Libog ang mga magwawali sa Christianity. Unsay may tabo sa mga wicked souls, kaya ang teaching sa Christianity, kung matarong ka or kung nagdawat daw ka ni Jesus, dandong sa langit. Kung dili daw ka dawat Jesus, ihog daw ka sa impyerno nga nagdilaab nga kalayo o asupre sa walay katapusan. Yung sa unang giingon si Ecclesiastes 12:7 nga mubalik para na sa mga naluwas. Ang naluwas ra di ay mao'y doon ay source or ang naluwas ra di spark. Yan ani mga kaigsunan sa Jewish mindset nga maodyod ang ato ang finality. Sila ang dunay gitawag og Misora, transmitted explanation of the written text.
mentioned in Zechariah 39 nga ang one-third mo undergo og fire o gi-refine sama sa silver and gold nga gi-refine, and then they shall call unto me. They would say, Hashem, Huha Elohim, and I will say, they are my people, and I will raise them. So makita nato nga ang undergo og fire, i-purify, o niya, nakaila kay Hashem, o mi-acknowledge ko si Hashem nga mga katawan niya, o niya, iyang i-raise up gikan sa fire. The sages said, this is Gehinnom, the place of purification, rectification, and the place of therapy for the soul. Ang mga taong mga tzadik in Kasid, inigpanaw, diretso sila sa Garden of Eden, nga gitawag og higher level. Whereas katong mga tao nga dili tzadik, dili Kasid, pero dili pod Rasha, dili pod wicked, nakaila kay Hashem, bituman sa mitzvah, wala nagsimbag idols, pero naa siya nahimong wala niya na hinulsulan. Kasi may tabo, undergo sila o purification sa Gehinnom. And then, according to the level sa ilahang kasalanan, mupod ang number of time nga sila mag-suffer. But according to Tractate Rosasyana, the most is 12 months. Undergo sila therapy, aron i-purify ang ilahang makalag, ang ilang soul, tungod sa mga salaod, tungod kay walay makaadto sa Garden of Eden nga naay mga impurities or mga defects, og ang purification process mao lang ang makapapurify, o sa dihang ma-purify na, awason sila ni Hashem, o dalon sila sa Garden of Eden sa lower level, waiting for the resurrection. That means ang Garden of Eden, temporary, dili finality. It is only a repository of the soul. Now, in the Messianic era, may tabo ang resurrection. Ang tanang soul nga nasa Garden of Eden, sila ibalik sa ilang mga tombs o tagaag bagong body, o kunya mabuhi sila pag-usap o mupuyo uban sa Messianic rule ngadto sa ulam haba or eternity. Tungod kay ang Messianic era, prelude siya sa ulam haba. Karon, kung sa may tabo atong mga wicked, pwede mga kaigsunan, ang ikaduhang sistema nga gi-establish ni Hashem, ang sistema sa Israel, maura na, wala sugua ni Hashem nga ang taga Nineveh nga naluwas mahimong Kristiyanos, pag Kristiyanos mo para maluwas mo, pag Buddhist mo para maluwas mo, pag Muslim mo para maluwas mo, wala sila ingnaana. Kinahanglan magtisyo ba sila, inulsulan nila, kay gi-violate nila ang balaod nga gihatag o covenant nga gihatag ato kay Noah, nga gikan pa kay Adam. Okay, balikan nato. How about ang mga makasasala, ang mga evil, mga wicked, nga mga matay nga idolaters, wag yun mo acknowledge nga si Hashem lang, tino kina sila laing Ginoo. Yes, of course, usa siya ka capital punishment. Mag-suffer sila sa Gehinnom. Ug human og suffer sa Gehinnom, kay dili man daw finality ang Gehinnom. Ang ilahang soul mo ascend. Ug kunya mo perish ang ilang identity sama sa gisulti sa Zechariah 13 verse 8, mawala ang ilang identity, makat off ang ilang identity,
dili nimo makitaan si Juan de la Cruz og ang ilang ni Shama mo connect sa or in soft or infinite light nga dito sila gikan o nabura ang identity sa taong dautan makasasala. Mangita ka anang imong silingan nga idolater, di ka kakita. Nga naman tungod kay ma-dissolve ang iyahang identity samtang ang iyang ni Shama mo connect na to sa infinite light. Bakigsunan alang sa mga tao nga nag-acknowledge niya Hashem, nagatuman sa iyang mitzvot, sila upuyo nga to sa ulam haba sa walay katapusan. Wala kita oras mga kaigsunan, mag-study tag Torah, kaninyong bumapilas ng online classes matag Domingo o Sabado sa gabi alas 7 o sa Miyerkules sa gabi sa alas 7. Sa ngalan sa mga partners, si Kasalawak Engineer Ronel Mandresa, Roy Johnson, ang Station Manager, kini si Mori Azaria Gilbert Binyosa, magayang kitanan, Shalom Aleichem, Lilith Raut.